Welcome to Donmar TV News Channel. Lumakas pa ang espekulasyon na posibleng magkaroon ng Sara Bongbong tandem sa 2022 presidential elections. Kasunod ito ng kumpirmasyon mula kay Davao City Mayor Sara Duterte Carpio na nakipag-lunch meeting siya sa magkapatid na dating Senador Bongbong at Senator Amy Marcos. Nangyari ang lunch date na 2 araw bago ang birthday ni Mayor Sara noong Sabado, May 29. Gayunman, tikom pa rin ang bibig ng presidential daughter sa agenda ng kanilang meeting at kung natalakay ba nila ang planong pagtatambal sa halalan sa susunod na taon. 50,000 doses pa ng Sputnik V COVID-19 vaccines ang dumating sa bansa mula sa Russia. Sinalubong ito kagabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez. Nauna nang sinabi ng Health Department na posibleng dalhin ang mga bakuna sa mga lugar na malaki ang populasyon at mataas ang COVID-19 cases. 2 batches na ng Sputnik V vaccines ang dumating sa bansa sa unang bahagi ng buwang ito at naipamahagi na sa 5 lungsod sa Metro Manila. May tila hindi pagkakasundo sa ruling party na PDP Laban. Nagpakatawag kasi ng pulong ngayong araw ang Vice Chairman ng partido na si Alfonso Cusi alinsunod umano sa utos naman ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pero tutol dito ang presidente ng partido na si Senador Manny Pacquiao. Mababalita ang aming correspondent na si Amor Santos. Amor. Pinky, ayon nga sa dokumentong nakuha natin na pirmado ni Secretary Cusi, ngayong araw magko-convene ang National Council ng PDP Laban sa Cebu City. Noong Biyernes, nakapanayam natin si Ron Monsayac, Executive Director ng PDP Laban, at iginiit niyang wala sa posisyon si Cusi bilang Vice Chairman ng partido na magpatawag ng pulong. Kailangan daw aprobado ito ni na Pangulong Duterte bilang Party Chairman at Senador Pacquiao bilang National President. Dagdag pa ni Monsayac, marahil daw isa itong quote, very simple misunderstanding. Pero kahapon nga, nagsalita na si Pangulong Duterte sa pamamagitan ng kanyang spokesperson na si Harry Roque. Ani Roque, si Pangulong Duterte mismo ang nag-utos kay Cusi na i-organize, i-convene at mag-preside sa National Council meeting. Layunin daw ng pagpupulong na konsultahin ang mga miyembro at talakayin ang iba't ibang isyong nakakaapekto sa partido. Sinisikap natin kunin ang pahayag ng mga opisyal ng PDP Laban para sa update sa assembly na ito. Pero ayon sa pinakahuling statement ng kampo ni Senador Pacquiao, wala siyang balak dumalo rito. Ayon kay Monsayac, kung totoong may basbas ni Pangulong Duterte ang pagpapatawag ng meeting, bakit daw walang natanggap na formal na komunikasyon si Pacquiao mula sa Pangulo? Kailangan daw sundin ang tamang proseso. Kaya naman, magre-request daw ng meeting si Pacquiao kay Pangulong Duterte para silang dalawa ang mag-usap sa agenda ng pagpupulong. Pwede raw itong gawin sa Setyembre, isang buwan bago ang filing ng Certificates of Candidacy, pwede ring mas maaga kung nanaisin ng chairman. Samantala, nagpahayag naman ng pagkadismaya si Senador Coco Pimentel, ang dating national president ng partido. Dapat daw na isantabi muna ang internal party issues at unahin ang mas mahalaga ngayong may pandemya. Si Senador Bato de la Rosa naman, nagsabi ng hindi makadadalo sa PDP Laban meeting dahil may sesyon ang Senado. Balik sa'yo. Ang pagsuplak ni Pangulong Duterte sa grupo ni Senator Manny Pacquiao. Kung matatandaan nyo kailan lang, si Secretary Cusi, Vice Chairman ng PDP, ay nagpatawag ng meeting o conference sa mga kasamahan nila sa PDP. At kung matatandaan din ninyo, itong grupo ni Sec Cusi ang nagtutulak para tumakbo si Pangulong Duterte na bilang Vice President. At dahil sa pagtatawag ng meeting na ito, itong grupo ni Pacquiao ay naglabas ng sulat na kesyo ignore daw o wag daw pansinin itong grupo ni Secretary Cusi. Dapat daw may approval niya at ni Pangulong Duterte. Pero ngayon lang, breaking news, sinabi ni Pangulong Duterte na tuloy ang meeting na pinatawag ni Sec Cusi at siya mismo ang nag-utos dito. Panoorin nyo ito. Mismo si Pangulong Duterte raw ang nag-utos kay Energy Secretary Alfonso Cusi na mag-organisa at pangunahan ang pulong ng PDP Laban. Ang linaw niya, no? Si Pangulong Duterte mismo ang nagpatawag ng meeting. Ano ba naman yan, Pacquiao? Sa madaling salita, sinuplak ka ni Pangulong Duterte. Sa madaling salita, sinunog ka. At sa madaling salita, binanatang ka ni Pangulong Duterte. Sa madaling salita, nga ka. Ha? Ibaliwala yung sinasabi mo diyan sa PDP. At lalo na yung balalay mong si Ron Monsayac,
sunog na sunog kay Pangulong Duterte. Keso sinasabi niya na ang may karapatan lang magpatawag ay ikaw at si Pangulong Duterte. Ayan na nga mismo si Pangulong Duterte na nagpapatawag ng meeting. Alam mo kung ako sa inyo, mahiya na kayo. Tinatabla na kayo ni Pangulong Duterte. Sa madaling salita para nyo pinagpipilitan pa sarili nyo dyan. Sinabi po yan ni Presidential Spokesperson Harry Roque kasunod ng inilabas na memorandum ni Senator Manny Pacquiao na wag nang dumalo sa National Assembly na inoorganisa ni QC. Si Pangulong Duterte ang nagsisilbing chairman ng partido habang national president si Pacquiao. Vice chairman naman si QC. Sabi ni Roque, layon ng pulong na konsultahin ang mga miyembro ng partido kaugnay ng mga issue na kinakaharap ng PDP laban. Ang hirap kasi sa inyo, masyado kayo nagmamagaling. Hindi pa presidente yung boss ninyo, kumakaasta kayo. Easy! At kayo namang mga balalay dyan. Akala nyo kumakaasta kayo? Talagang mga langaw na nakatungtong sa kalabaw? Konting hiya naman po. Sagot naman ni PDP Laban Executive Director Ron Munsayak, tanging ang chairman lang at ang pinuno ng partido ang pwedeng magpatawag ng National Council meeting. Kung ang Pangulo raw ang nagpatawag ng pulong, bakit walang natanggap ang partido na anumang komunikasyon mula kay Pangulong Duterte? Sandali lang. So ang lagay magpapaalam pa sa inyo si Pangulong Duterte. Ang kapal din ng mga mukha ninyo, no? Presidente ng bansa at siya din ang chairman ng PDP. Tapos sasabihin ninyo at bakit walang nag-inform sa inyo? Sa totoo lang, sa tingin ko, iniinom ninyong vitamins, anesthesia. Ang mamanhid nyo, wala kayong pakiramdam na iniitsapwera na kayo dyan. Ang epal nyo kasi. Ni hindi raw miyembro ng partido si Roque. Magtatakda raw ng meeting si Pacquiao sa Pangulo para matalakay ang agenda ng lehitimong National Council meeting. Tapos ngayon ang pupunahin nyo si Roque. Hindi nga membro ng PDP si Roque, pero si Roque ang tagapagsalita ni Pangulong Duterte. Common sense lang, Brad. Sa tingin mo magsasalita yan at sasabihin niya, sabi ni Pangulong Duterte, siya mismo nagpatawag? Ang tanga naman kung sasabihin natin hindi alam ni Pangulong Duterte sinasabi ni Roque. Sa tingin mo basta-basta lang magbibitaw ng salita yan si Roque? Hindi naman yan katulad ninyo ng mga baguhan. Kahapon, iginit ni QC na kailangan magpulong ng partido at minorya lang ang ayaw dumalo dito. Nitong Marso, nagkabanggaan din sina QC at Pacquiao tungkol naman sa isang resolusyon ng partido para hikayatin si Pangulong Duterte na tumakbo bilang Vice President sa 2022 national elections. So alam nyo na kung anong posisyon ni Pangulong Duterte pagdating dyan sa PDP. Yung iba kasi dyan makasipsip Para talagang pag nanalo si Pacquiao na presidente, may pwesto. Sorry na lang kayo, mukhang matagal pa bago si Pacquiao maging presidente. Alam mo, sa totoo lang, Senator Manny Pacquiao, you are a good man. Maayos kang mananampalataya, maganda puso mo, pero ang tingin ko, ang problema talaga yung mga nakapaligid sa'yo. Especially yung mga sip-sip mong mga advisor. Kaya tuloy madalas, wala sa hulog yung mga sinasabi mo. Halimbawa na lang nito, binatikos mo si Pangulong Duterte pagdating dyan sa issue ng China. Kesyo pinaalala mo pa yung jet ski na yan. O ngayon, ano ginawa ninyo pagkatapos kayong batikusin ng mga supporter ni Pangulong Duterte? Biglang bawi kayo. Damage control. Ang hirap sa'yo, Senator Manny Pacquiao. Yung mga nakapaligid sa'yo, sa totoo lang, una, pera lang ang habol niyan. Pangalawa, pwesto. Pangatlo, dahil sikat ka, pero hindi dahil totoong gusto nilang tumulong sa'yo. Kaya kung gusto mong maging Pangulo, alam mo una mong gawin, sibakin mo lahat ng nasa paligid sa'yong bumubulong. Dahil sila ang nakakasira sa iyo, Senator Manny Pacquiao. At mag-aral ka na rin ng mga batas at pasikot-sikot sa sistema ng ating gobyerno. Kasi itong nangyari na ito, major bubo na naman ito sa grupo ninyo. Tinablakay ni Pangulong Duterte. Lantara na yan. So sa madaling salita, konting hiya naman at saka baguhin na ninyo strategy ninyo.